Dapat si Presidente Marcos Jr. dahil di naman siya abogado, huwag na siyang bibigay ng kanyang mga opinion sa punto legal. Yan na nga ho ba sinasabi natin, Atty. Panelo? Yan ang problema kay Marcos Jr. Pagbigyan nyo na ho, ano lang, yan ang trip niya ngayon eh. Ganyan ho kasi pagka bangag, ha? Pagka natirpan nilang magkomento sa isang bagay, galing-galingan ho sila. Dito sa video na to, sinopla ko nitong si Atty. Salvador Panelo, itong si Marcos Jr. Pagkakakilanlan ho natin dito kay Atty. Panelo, medyo pasensyoso ho yan pagdating kay Marcos Jr. No? Medyo binibigyan niya ng liway, paminsan-minsan niya si Bangag. Pero dito sa isa na to, kung di ka abogado, huwag kang magbidabidahan, ika nga. Bida-bida ho itong si Marcos Jr. Kesyo tatawid. Kaya ho tayo, nakikinig ho tayo dito kay former Associate Justice Adolfo Ascuna, diyan kay Drilon, kahit na minsan medyo falsifikado. Doon sa mga hindi abogado, huwag kayo mag-aabu-abugaduhan. Kagaya niya si Soto. O pagka nagsalita dyan si Coco Pimentel, pwede tayong makinig kasi abogado yan eh. Nag-aral yan eh. Pagka nagsalita dyan si Chis Escudero, nakikinig ho tayo. Pero kung hindi ho kayo abogado, huwag kayong mag-aabu-abugaduhan. Hingin ho natin ang ekspertong pananaw noong mga eksperto sa larangan na kinokomentuhan ninyo. Huwag kayong magbidabidahan. At dito rin ho sa video na to, nako, allergic ho mga pinklawan at dilawan dito sa mama na to. Interview ho nitong si former Associate Justice Adolfo Ascuna dyan sa Bilyonaryo News Channel, ha? Pero bago yan mga kababayan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito sa pagsopla nitong si Atty. Salvador Panelo dito kay Marcos Jr. Bida-bidahan kasi. Ito, pakinggan natin. Kasalukuyang Kongreso. Sa tingin niyo po ba, Atty., dapat bang ipagpatuloy sa ika-20 Kongreso ang impeachment trial ni VP Sara kahit hindi ito natapos ngayon? At bakit po? Yan. Sige, game. Dapat si Presidente Marcos Jr. dahil di naman siya abogado, huwag na siyang bibigay ng kanyang mga opinion sa punto legal. Ang makakaalam lang yan kung may crossover o hindi. Ang Korte Suprema ang magsasabi niya kung pwede o hindi. Ang President, ang mga karanasan, kasaysayan sa Amerika, talagang nagko-crossover kasi nga continuing body naman yung Senate. Pero hindi naman yan ang problema. Ang problema nga, ang Senado can always dismiss. At yung sinasabi nila, hindi po pwede, kailangan mag-trial muna. Teka muna, pag sinabi mong try and decide, kasama doon yung pwedeng i-dismiss nila. Ang pinupunto na lang iba, teka muna, dapat magpa-dismiss na yung akusado, yung respondent. Bakit naman sila parang sila naghahain at nag-aabogado para sa kanila? Yan ang legal question doon. Kung pwede. Yun ang in-raise na punto ng mga taga-House of Representatives. Dapat tinayaan mo na yung bahagi na pagdidismiss, hindi dapat manggaling sa mga senator judge ka nga. Manggaling yan sa defense itong si Vice President Sara Duterte. Magkakaiba ho ang punto de vista, opinion ng mga abogado dyan sa aspeto ng impeachment na yan. Ngayon, hayaan natin ang Korte Suprema. Pakinggan naman natin yung mga nagtrabaho sa Korte Suprema. Kagaya nito si Adolfo Ascuna, Atty. Adolfo Ascuna. Ito tayo. Yung miyembro mismo ang magpapatismiss. Ayun gray area. Pero kung susundin mo yung teorya na ang Senado as an impeachment court is sui generis. Ibig sabihin, a class of its own. Ibig sabihin, hindi ito susunod ng iba pang mga reglamento. May sarili kami rito. Pwedeng gawin nila ang gusto nilang gawin. Hindi ba? Kung yun ang teorya mo. Ang Korte Suprema lang talaga makakapagsabi sapagkat sila ang binigyan ng kapangyarihan na mag-interpret kung ano ang ibig sabihin ng saligang batas na niratify ng taong bayan. Sila lang may karapatan, may kapangyarihan. Yun, maliwanag ho yun. Kaya para dito kay Marcos Jr., itago mo na lang sa aparador yung iyong mga komentaryo pagdating sa aspetong legal dito sa issue ng impeachment. Hindi ho kayo kasali kasi di naman kayo abogado. Di nga tayo sigurado kung nakapagtapos yung mama na yan. Tuloy natin itong si Atty. Panelo. Maraming salamat, Atty. Ano naman po ang spekulasyon ninyo ngayong malaki ang posibilidad na sa susunod na Kongreso ito mabibigyang pansin? Advantage ba ito para kay VP Sara? Ewan naman, hindi ako nag-i-speculate.
Huwag tayo dapat nag-speculate. Ang siguro, ang tanong, yung sinasabi ng advantage or disadvantage, si Inday Sara, palagi ng panalo dyan. Ituloy mo man o hindi ang impeachment, panalo si Inday Sara dyan. Pag hindi mo tinuloy, panalo si Inday Sara kasi ibig sabihin, pati mga senador, di naniniwala ang karamihan sa kanila at sumusunod din sila sa tinig ng taong bayan na ayaw nila na impeachment. Pag tinuloy mo naman, panalo din siya dyan. Kasi, gaya ng sinabi natin, wala namang kabatay-batayan yung mga demanda. Yung confidential funds, yung grave threats, yung kung ano-ano pang mga corruption. Wala lahat, ebidensya yun eh. Puro politika lang nga yun eh. Talagang gusto nilang tanggalin si Inday Sara sa Panguluhan bilang kandidato. Siya ang pinakamalakas. Yun lang talaga ang goal mula sa polling. Di ba yun ang matagal pa na sinasabi? Nagsisimula pa lang yan. Yun na tayo ang unang-una nagsabi niyan. Yung confidential funds, kaya binabanatan niyo yung mga Duterte, pati yung ama, talagang ang target niyo i-disqualify yan. Yan naman talaga. Ginawa nila from Tibunoy, SMNI, Duterte, yung mga kaalyado, lahat yan. Puro ang target niyan ay 2028. Kaya tuloy ang impeachment, hindi, panalo si Inday Sara dyan. Yan, dahil dito, attorney, naantala ang tayo naniniwala dyan sa sinabi na itong si Atty. Salvador Panelo. Kahit saan tayo magpuntang magtuloy tayo ng impeachment, hindi natin tuloy impeachment, kahit saan pa ho tayo magtungo, panalo ho si VP Sara dito sa dito sa usapin na to, ika nga. Impeachment trial ni VP Sara Duterte matapos bumoto ang Senado ng 18-5 na ihinto muna ang paglilitis at hilingin sa Kamara na patunayang munang hindi labag sa konstitusyon ang kaso, lalo't na't may limitasyon sa pag-impeach ng parehong opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. Pinuna ng ilang senador na tutol sa pagbabalik ng impeachment sa Kamara tulad ni Pimentel, Hontiveros, Gatchalian, Poe at Binay ang mosyon dahil sa posibilidad na ito'y gamitin para ipagpaliban o tuluyang itigil ang proseso. Git nila, dapat sanang nagsimula ang paglilitis para malinaw ang argumento ng magkabilang panig. Hindi na itutuloy ang nakatakdang presentasyon ng Articles of Impeachment at posibleng mailipat ang kaso sa 20th Congress ngayong Hulyo. Sa tingin niyo po, attorney, tama ba ang naging desisyon ng Senado na ibalik ang impeachment? Ito rin po yung natalakay natin. Bago lang din, attorney. Wala na, sagot na natin yun. Diba, kanina yun. Ang muna natin tinalakay. Ulitin natin, ha? Yung Senado, nung niriman nila yan, katawa-tawa. Sapagkat, niriman nila, ibinalik. Ibig sabihin, pag binalik mo, wala kang complaint. Kasi binalik mo eh. Pero, at the same time, si Escudero at yung mga senador, pumayag sila na magpadala ng writ of summons. Ibig sabihin, pinapasagot mo si Inday Sara sa demanda. Wala nga yung demanda eh. Binalik mo nga eh. So, anong pinapasagot mo? Kaya magulo sila. Nakakatawa nga. Kawawa naman talaga. Yung nanonood na either mayayamot, matatawa, mabubwisit. Ang gulo nila. Kaya tuloy sinasabi naman, unconstitutional ang ginagawa ninyo. Kaya ako, nakakatawa yung ginagawa nyo. Kasi, you cannot issue summons to a respondent in a complaint that is not existing right now. Sa ngayon wala yung complaint eh. Binalik nyo nga eh. Paano, ba't kayo nag-i-issue ng summons? Tapos, pati yung mga kondisyon nyo, sabi nyo, babalik namin sa inyo yan, ha? Kasi, mayroong mga constitutional infirmity siya. Sabi ng isang senador namin na nag-file ng motion to dismiss. Kaya kailangan, magdeklara kayo. Kayo ba ilumabag sa saligang batas? Ano ba naman tanong niyan? Siyempre, sagot sa'yo, hindi. Ba't naman sasabihin namin na lumabag kami? Hindi ibig sabihin, namin na mali kami. Ibig sabihin, walang batayan ang saligang, ang complaint.
Tapos, ang isa pa, kailangan magdeklara naman yung 20th Congress, tutuloy nila. Bakit ba? Hindi pa nga nagbukulbi yung 20th Congress Paano sila magdideklara? Kung madali sabi, mukhang hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Mawalang galang na. Pati kayo nagkakalituan na dyan sa loob. Hindi nyo malaman kung anong gagawin nyo. Pero sa ngayon, ang sitwasyon ay ganito. Strictly speaking, there is no complaint to be tried. Kasi nga binalik And yet, pinapasagot. So parang meron. At the same time, nakundi naman yung korte. Pero, hanggang June 30 lang yung mga prosecution. Kasi yung mga kongresista, tapos na sila. O kaya, nagkaloko-loko na kayo. Nag-chapsoy na lahat Hindi na nila malaman kung anong gagawin nila Kaya ang the best talaga dyan. Yung Korte Suprema, magdesisyon na po kayo. At i-resolve nyo na, ano ba talaga? Meron bang violation? At yung bang complaint is sufficient in form and in substance, more on substance? Para malaman na, para hindi na maantala. Kung kailangan ituloy. Meanwhile, gaya ng sinasabi ni Senador Padilla, Senador Go, Senador Bato, marami tayong dapat na asikasuhin. Nasisira tuloy ang kamada natin bilang isang legislative body, maraming batas na dapat nating pasa, isalang, dito tayo nagko-concentrate kaya pinapadismiss nila. Ayan. Kaya ang sitwasyon ngayon, wala munang impeachment hanggang sa dumating ang Hulyo at hindi pa natin alam kung yung 20th Congress will either dismiss or ituloy ang impeachment. But whether tuloy o hindi, gaya na sabi ko, ulitin ko na naman, panalo ho dyan si Inday Sara. Sapagkat ayaw ng taong bayan ang impeachment. Bakit ayaw? Talaga namang politika lang yan. Wala naman talagang basis yan. Yung confidential funds cannot be a ground for impeachable offense. Why? Kasi sinasabi nilang may irregularidad. Ang maaari lang na magsabing may irregularidad ay ang COA. At ang COA, wala namang penal na desisyon dyan. Sinasabi nila yung notice of disallowance. Ibig lang sabihin doon, baka mga kulang yung mga silmitin yung dokumento. At bibigyan namin kayo pagkakataon. Hindi pa nga natatapos yung expiry date ng pagpapaliwanag. Dinimanda nyo na. Siniraan nyo na. Kasi nga, ang target nyo, 2028. Yan ang maliwanag yan. Politik. Yan. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung mga paliwanag na initong si Atty. Panelo. Pagka, yung mga naghanap pa ng accountability dyan, nako, wag si VP Sarang hanapan nyo ng accountability. Alam nyo kung sino dapat hanapan ng accountability. Si Tambaluslos, si Marcos Jr., si Nicolas Torre. Doon sa ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dyan sa ginawa nila sa mga kababayan nating membro ng KOJC. Sila ang dapat hanapan ng accountability. Diba? Ang dami ho nilang batas na nilabag. Ang dami ho nilang karapatang inabuso. Ang dami ho nilang perang sinayang dyan sa mga ayuda na yan. Sila ang dapat hanapan ng accountability sa mga kapalpakang ginawa nila, sa mga pang-aabusong ginawa nila sa sambayan ng Pilipino. Sa mga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa mga kababayan nating miyembro ng INC, sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito kay Atty. Harry Roque, sa mga individual na yan. Di ba? Hinahanapan nyo si BP. Hindi pa nga final yung findings ng COA, bida-bida. Yan ang problema sa mga bida-bida. Kaya hindi tayo nagbibida-bida. Hayaan nyo sila lahat magbida-bida. Attorney Sal, so malinaw para sa maraming sa katanungan ng ating mga kababayan na ang ginawang dismissal sa Senado patungkol sa impeachment trial ng ating vice ay constitutional at hindi unconstitutional. Dismissal, wala naman dismiss May remand. Ibinalik. Ibinalik nga So hindi naman dismiss. Okay. Sige, ano nyo nga.
Sabihin niyo sa amin kung lumabag kayo. Hindi nga po pwede sabihin na lumabag sila. Ano bang klaseng kondisyon dyan? Kaya lang, gaya ng ulitin ko na naman kaya yung karamihan sa kanila, ayaw nilang i-dismiss yan. Gusto nila talaga matuloy. Kahit na yung mga gusto mag-absuelto, gusto nilang ituloy. Bakit? Ulitin na naman natin. Kasi nga magagamit nila yung partisipasyon nila dyan. Maliban pa sa araw-araw, nasa TV sila, nasa coverage sila, pero silang venue na pakita ng kanilang pagalingan, ng kanilang mga argumento, magagamit nila sa halalan yan na nag-absuelto sila. Pag walang impeachment, di walang absuelto, wala rin conviction. Wala kang magagamit din sa kalaban mo. O kaya, gusto nila ng impeachment. At yung mga nasa dilaw at mga nasa kaliwa, ay gustong-gusto nilang ituloy naman ng impeachment. Kasi gusto nilang gibayin si Inday Sara. Hindi nila matanggap na nagsalita ng taong bayan nung nakaraang halalan na ayaw nga ng tao kasi yan yung isa sa mga issue, yung impeachment yan. Lumagapak na nga yung mga kumukontra sa mga Duterte. Ayaw nilang tanggapin yan. Akala nila dahil lumabas si Bam Aquino at si Pangilinan, nagkaroon ng resurrection. Ang mga dinon ako, maling-mali ang base nyo dyan. Maniwala kayo. Kaya, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Excited na ho tayo dyan sa susunod na kabanata na yan. At dito sa bahagi ng video natin na to, siyempre pakinggan natin ang ating isa sa mga pagdating sa usaping legal at dito sa issue ng impeachment. Mahusay ho. Talagang kahit na minsan hindi paborable sa atin yung sinasabi, paborable siya at pinapakinggan natin. Kasi ito ay nanggagaling sa pananaw ng isang gitna sa politika. Hindi kumbaga para hawakan ni Marcos Jr., hawakan ni Tambaluslos. Lagi hong nasa gitna yung mga banat nitong si Adolfo Ascuna, kaya gusto nating pakinggan. Pero yung ang pangalan yun? Renato Carpio. Ay, Antonio Carpio pala, sorry. Wala ano yun, pagka naglaslas yun, lalabas na kulay sa katawan nun, kulay pink. Ito mga kababayan, dito tayo kayo, kaya Attorney Ascuna. Senate Impeachment Court's decision to remand the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte to the House of Representatives. Protesters who stormed the Senate called the senator judges traitors and cowards. House impeachment prosecutors insist the Senate violated the Constitution, but the Senate leadership asserts the House has no choice but to abide by the impeachment court's decision. Let's get on point with former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. He's joining us via Zoom. Good evening, Justice. Good evening. Justice, we've read your Facebook post where you said that last night's development in the Senate Impeachment Court, particularly its decision to remand the articles of impeachment, is allowable. A procedure novel, but allowable. Can you please expound, Justice? Yes, I said so because I feel that this procedure is not unconstitutional, but it's rather a unique way of allowing the case, which is right now under the 19th Congress, to cross over to the next or 20th Congress. Is there a legal basis, sir, that you see for the Senate to do so? Yes, I see that the Senate procedure through the impeachment court has been, I think, in compliance with the provisions of the Constitution, because it is aimed at making the trial proceed in the 20th Congress. May choice ho ba, Justice, ang House given this? No, the choice is really for the House to continue to prosecute, but the House should realize that there is no time to do the prosecution under the 19th Congress. That's why this way was thought of by the Senate Impeachment Court to allow the proceedings to continue into the 20th Congress. So, Justice, you don't expect any more proceeding or hearing to happen under this current Congress? Yes, I don't think the trial itself
can happen under the 19th Congress. There's not enough time. Justice, the House prosecutors are saying that they are planning to file a motion to seek clarification on that decision of the Senate impeachment court. Is this the right move, or is there anything more that the House prosecutors can do? I think they have the right to do that because they feel that there is some ambiguity in the resolution of the Senate impeachment court, which required them to do two things. One is to state or certify that the articles is the only one initiated by the House within a period of 1 year in compliance with the provision of the Constitution, which prohibits initiating an impeachment course or impeachment proceedings against one person for more than once a year. The other thing is to attest that they are willing to prosecute the case in the 20th Congress. Justice, can the House ignore this kumbaga, call of the Senate impeachment court? Can the House prosecutors ignore this and just proceed, or should they at least comply? They can ignore this at the expense of the transfer or smooth crossover of the case from the 19th to the 20th Congress. That is what this referral or remand back seeks to do. It is really a procedure to allow the case to be smoothly crossed over from the 19th to the 20th Congress. At this juncture, Justice, do you see the matter being elevated before the Supreme Court for resolution? And what do you think will the Supreme Court do if that happens? Yes, I see that there is a possibility that the case will be filed in the Supreme Court. In fact, there are cases, I think, already filed before it, questioning some aspects of the impeachment proceedings against the Vice President. And this particular issue of remanding the articles of impeachment, is this a justiciable issue, so to speak? Some aspects of it may be justiciable in view of the fact that this is expressly governed by the provisions of Article 11 of the Philippine Constitution, and the Supreme Court is the final arbiter of the meaning of the Constitution. Being one of the framers of the 1987 Constitution, Justice, what do you make of the current articles governing or concerning the process of impeachment? Are there things that need to be improved or tweaked in succeeding constitutions to avoid such kind of questions or ambiguities? Definitely, I think it can be improved. We could probably provide for a smoother transition between Congresses. When we drafted the rules, this was meant for a proceeding that occurs entirely within one Congress. That is why the present situation has resulted where there is a reference back of the articles to the House so that the House can allow both 19th and 20th Congress to participate in the proceedings. Justice, what if natuloy yung plano na ipa-dismiss de facto yung impeachment complaint even before the trial started? Yes, there was a move on the part of one of the senator judges to have the articles dismissed outright without going to trial, but this move failed, and it was replaced by another motion, which was to refer back the articles to the House in order to get those two certifications or attestations. And what do you make of such actuation of certain senator judges who have apparently showed their inclination to side with the Vice President? I don't think that is the way to look at it. The
the center judges have a right to question all aspects of the proceedings, and in so doing they may appear to be siding with or against the respondent, but we will only know their correct stand when they render judgment, when they're called upon to tell what is their vote. That will be the time you can tell whether they're for or against the respondent. Yun, ganyan dapat. Diba, ganyan yung mga, ganyan dapat magkomentaryo pagdating o magbigay ng ekspertong pananaw sa mga kagana. Hindi yung napaka one-sided, dapat tuloy-tuloy na yan. Diba, yung mga pinklawan at dilawan, akala mo, wala nang bukas, akala mo. 3 taon pa. Kung pumalpak kayo, better luck next time na lang, di ba? Ganun lang naman yun. Hindi para itong isa na to, ipilit nyo kahit palsipikado. Pinag-usapan, isa kada 1 taon lang, naka-4 tong si BP, aba matindi ho yan. Ngayon, ibig sabihin, kahit na sandamukal na impeachment, pwedeng i-file. Pero kung ang pamunuan ng House of Representatives, pipili kung alin lang ang gusto nila. Pagka ito napili nila, kahit pang 10,000 pa yung impeachment complaint na lang, na yan, yun lang ho ang itutulak nila. Pero pinag-usapan, dapat isa lang kada taon. Oh. So mukhang wala hong basis, Justice, yung mga calls for some senator judges to inhibit themselves from the proceedings. Ano po? There is a political basis but no legal basis. All right, we'll take a short break with former Supreme Court Associate Justice Adolfo. You're watching On Point. Stay with us, former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Justice, good evening again. You've been very clear in your position that the articles of impeachment or the trial itself can in fact cross over to the next Congress. Are there any steps that the House should still do to reinforce this? The House can reinforce it simply by making clear that they are intent on pursuing the prosecution of the articles of impeachment, both in the 19th Congress and in the 20th Congress. The thing, however, is that the 20th Congress has not yet come into existence, and therefore when the resolution requires the 20th Congress to manifest that it's willing to prosecute, we have to wait. We have to wait until July 1st when the 20th Congress will come into being. Before it can actually express its formal manifestation, ano po, Justice? It has to be constituted first. Yes, it has to be constituted first, the 20th Congress. But the 20th Congress is the one being asked to state that it is ready and willing to prosecute the articles of impeachment. Justice, you also posted days earlier that you were the one who drafted that section, Article 11, of the Constitution on the accountability of public officers. That includes the controversial word, or perhaps the word of the year, forthwith, to refer to the need for the House of Representatives, or for the Senate, to commence trial after receiving the articles of impeachment duly endorsed by at least 1/3 of the House. So, just for the record, Justice, what did you mean by forthwith? I meant immediate. However, that's my personal invention. And in the construction or interpretation of a law or the Constitution, what is the foremost guide is the common meaning rule. And if you go into the common meaning rule of forthwith in the dictionary, it has 2 meanings. One, of course, is immediate. The other is without delay. And I think the second meaning is more appropriate now in the present situation, because the delay could be justified. And so, forthwith could mean without unreasonable delay. And so far, the way I see it, the delay has been reasonable. So, Justice, the articles were received in February, and then the senators did not take their oaths until yesterday. So, the 4 months gap is still within that reasonable time for you po, Justice? Yes, the reason for the delay was the elections, and then after the elections, there were important legislative matters that had to be addressed. And if you think that these legislative matters would lapse with the
19th Congress, the priority would seem to be really to attend to them first, because after all, the trial of the impeachment case could be crossed over to the next Congress. So I think the delay is reasonable. The other thing is the criterion is whether or not, because of the delay, a fair trial would no longer be possible. In this case, notwithstanding the 4 months delay, the fair trial of respondent is still possible. So there is no unreasonable delay. Oh, yan, maliwanag ha, no? Unreasonable delay. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Mamaya banatan natin yung kay Senator Jingo Estrada. Sinalansan ho niya itong si Princess Abante.